Hindi nakamaleta pero nakakahundaw ang kickback delivery ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay dating Senador Bong Revilla. Narito ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Sandigan Bayan. Joan, ano na ang latest sa bail hearing ni Revilla? Pinky, tumistigo na nga dito sa Sandigan Bayan 3rd Division si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Kaugnay pa rin ito sa hinaharap na kasong malversation ni former Senator Bong Revilla at iba pang co-accused. Kabilang na rin ang former DPWH Assistant District Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Pasado alauna ng hapon, dumating dito si Bernardo at umamin ito na 3 beses siyang nakapag-deliver ng commitment o kickback kay Revilla mula 2024 hanggang 2025. Ito'y bilang proponent nga itong si Revilla ng mga government infrastructure project, kabilang na itong umano'y 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan na nung ininspeksyon mismo ng Sandigan Bayan 3rd Division Justices ay nakita nila na wala nga nakatayong estruktura dito. 125 million pesos umano ang unang inilagak ni Bernardo para kay Revilla na nakalagay sa 6 na box at isang bag. Kasama raw niya ang kanyang driver na si Isko de la Fuente nang mangyari ito. 250 million pesos naman ang pangalawang na-deliver na nakalagay naman sa 13 kahon at hinatid ng katiwala ni Bernardo na si Nino Garcia. 125 million naman ang sinasabing third delivery kay Revilla na nakapaloob sa 3 kahong hinatid uli nila mismo ni de la Fuente. 25% na commitment ang napagkasunduan umanong matanggap ni Revilla ayon kay Bernardo mula sa mga proyekto at paliwanag din ni Bernardo, kinausap siya ni Revilla para i-follow up kay former DPWH Secretary Manuel Bonoan ang listahan ng mga proyektong naispondohan ng dating senador. 3 listahan nga raw ang pinasa ni Revilla para maisama sa proposed projects ng DPWH sa General Appropriations Act. Pag-amin din ni Bernardo, matagal ng kalakaran sa DPWH ang pagkubra ng kickbacks mula sa infrastructure projects ng gobyerno at alam din umano ito ng mga district engineer dahil sila rin mismo ang naghahatid ng kickbacks kay Bernardo. Ang mga naturang kickback nagmula umano sa mga bayad ng mga kontraktor ng proyekto. Bukod kay Bernardo, tumistigo rin ngayong araw si dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opolencia kung saan inamin niya nakatanggap siya ng 1 milyong pisong pasasalamat o itong tinatawag na token of cash mula sa mga kontratista. Ito ay sa bawat proyektong na ipapatupad doon siya pa ang DPWH District Engineer ng North Manila. Ito rin ang naging dahilan kung bakit kinailangan niyang magsoli ng pera sa Department of Justice kung saan nasa 130 million na ang kanyang naibabalik mula sa 150 million na hinihingi sa kanya. Tinanong din ng korte si Opolencia kung hanggang saan ang naging partisipasyon niya sa pagbibigay ng commitment o kickback sa mga opisyal ng DPWH at mga project proponent at ang naging sagot niya sa korte, siya lang daw ang nakikipag-coordinate tungkol sa delivery ng pera. Itinatawag niya umano ito sa mga district engineer at nakikipag-ugnayan para itakda ang araw at oras kung kailan ito ihahatid. At tinatanggap umano ito ni Nino Garcia na katiwala nga ni Bernardo. Sa basement parking ng Diamond Hotel Anyay, binabagsak ang mga naturang kickback mula February hanggang March noong nakaraang taon, dagdag ni Opolencia. Pero hanggang doon lang daw ang kanyang alam sa nangyaring kickbackan at hindi niya alam kung paano nakuha itong mga kickback in the first place. At ito ay isang bagay na pinagtataka at tila kine-question ng korte. Kaya hindi rin napigilan ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson at Associate Justice Carl Miranda na paalalahanan itong si Opolencia sa kanyang tungkulin bilang isang state witness na magsabi ng pawang katotohanan sa korte. Tulad din ng mga tumistigo sa mga naunang bail hearing, hindi na iugnay ni Opolencia si Revilla doon sa questionableng proyekto sa Pandi, Bulacan at wala raw siyang personal na kaalaman sa umano'y pagiging proponent ni Revilla at lahat ng kanyang alam ay nagmula kay Bernardo na siyang naguutos raw sa kanya na alamin ang status ng mga proyekto na inilista at siguruhin din yung pondo ng mga nasabing proyekto. At idiniin din ni Opolencia kanina na mga proyekto lamang sa National Capital Region ang sakop ng kanyang jurisdiksyon kaya wala rin umano siyang kinalaman sa Ghost Flood Control Project
sa Pandi, Bulacan. Pinky, nasa almost 11 hours yung itinagal ng bail hearing ngayong araw na nagsimula 8:30 pa kaninang umaga at katatapos lang nito as we speak. At kanina naabutan natin na napalabas ng courtroom si Revilla at ang kanyang legal counsel na si Attorney Riody Anthony Balisi. At ayon sa kanyang legal counsel ay confident daw sila na mapapawalang sala si Revilla dito sa mga hinaharap niyang akusasyon dahil lahat daw ng sinabi ni Bernardo kanina ay kumbaga tinawag niyang nasabi lang daw dahil andun na siya sa korte at kailangan niyang magsalita at kailangan niyang may maitiin dito nga sa kinakaharap na or sa usapin ng flood control scandal sa bansa. At kaya din umabot ng ganun katagal yung bail hearing ngayong araw dahil inexhaust na rin talaga ng Sandigan Bayan 3rd Division itong ginagawang hearing dahil ngayong araw na dapat ito magtatapos dahil inaasahang magdedesisyon na itong korte sa mga bail petition na inihain ng mga akusado. At yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa'yo, Pinky. Napakahaba nun Joan. 8:30 at kakatapos lamang ng hearing para sa bail nga ni dating Senador Bong Revilla. So just to recap ang sinasabi mo, tapos na yung hearing para sa pagdinig sa bail petition at magdedesisyon na ang mga justices? Yes, that is correct, Pinky. So aabangan natin sa mga susunod na araw kung ia-aproba ba ng korte itong mga bail petition ng mga akusado sa kasong kinaharap nila ngayon dito sa Sandigan Bayan. Maraming salamat sa iyo, Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa Sandigan Bayan. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.